Masaganang bagong taon, Pulilenyo! Habang sinisimula natin ang bagong taon, tayo ay magbalik tanaw sa nagdaang taon at ibahagi kung paano natin sama-samang naitawid ang mga hamon, pangangailangan at oportunidad ng ating mga kababayang Pulilenyo. Sa loob ng 6 na buwang panunungkulan natin bilang pangalawang punong bayan, patuloy na naging bukas ang tanggapan sa mga Pulilenyong nangangailangan ng agarang tulong. Naging aktibo ang Office of the Vice Mayor, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at kaagapay ang ating minamahal na punong bayan, Mayor RJ Peralta, sa pagpapatibay ng mahalagang resolusyon at ordinansa na may kaugnayan sa agrikultura, kalusugan, pangangailangan ng senior citizens, mga guro at kababaihan. Kabilang dito ang mga panukalang nagtataguyod at nagpapaunlad ng organic agriculture. Kasama rin ang pagkakaroon ng warehouse na may rice dryer at hauling truck. Kasama din po ang paghingi ng ating pamahalang bayan ng bangka mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Region 3. Bilang pagkilala naman sa ating mga senior citizen, naaprubahan din ang isang ordinansa na nagbibigay ng libreng sine para sa mga kwalipikadong senior citizens ng Pulilan. Sa larangan naman ng kalusugan, pinagtibay ang isang resolusyon na humihiling sa Department of Health ng pondo para sa pagtatayo ng isang Super Rural Health Unit or Super RHU upang mas mapalakas at mapalawak ang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Ang mga ito ay patunay ng masusing pagtutulungan ng Vice Mayor at Sangguniang Bayan upang makapagbalangkas ng mga patakaran at programa na hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa mas maunlad na kinabukasan ng bayan ng Pulilan. Ipinagpatuloy pa din natin ang mga programang malapit sa aking puso, katulad ng pagbibigay ng medical assistance. Umabot sa mahigit 1,300 na Pulilenyo ang natulungan para sa kanilang mga pangangailangang pangkalusugan. Sa hospital assistance naman, nagkaroon po tayo ng 600 na benepisyaryo. Isa pang programa na malapit sa puso ni Ate Vice Aimee ay ang edukasyon. Kaya naman, sa educational assistance, umabot po sa 1,700 na estudyante ang ating natulungan sa kanilang pag-aaral. Naniniwala po ang ating tanggapan na ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang puhunan ng bawat pamilya at ng buong bayan. Samantala, sa mga nangangailangan ng agarang suporta, nasa mahigit 700 na Pulilenyo ang nabigyan natin ng financial assistance. At sa panahon naman ng pagluluksa, hindi rin iniwan ang ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng burial assistance, 98 na benepisyaryo ang ating natulungan upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng kanilang pinagdaraanan. Patuloy pa din ang ating patient transport vehicle na nagseserbisyo at nakapaghatid ng 82 pasyente para sa kanilang medical transport needs. Taos-pusong pasasalamat din po sa PCSO at DSWD na naging kaagapay natin sa paghahatid ng cash assistance at guarantee letters sa mahigit 70 Pulilenyo. Bilang paghahanda sa mas maayos na kinabukasan, lalong-lalo na sa sektor ng kababaihan, 300 benepisyaryo rin ang nakinabang sa iba't ibang TESDA training na naglalayong magbigay ng dagdag kaalaman at kasanayan para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Bukod sa mga serbisyong hatid ng tanggapan ng Office of the Vice Mayor, personal ding inilunsad ang mga programang mas malapit sa komunidad at pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pulilenyo. Sa programang legal na payo para sa Pulilenyo, 300 benepisyaryo ang nabigyan ng libreng legal advice
upang mas maunawaan ang kanilang mga karapatan at mga dapat gawin sa iba't ibang legal na usapin. Patuloy rin ang pagbibigay natin ng libreng gamot. 1,471 na Pulilenyo ang ating natulungan sa pamamagitan ng gamot na nagsilbing dagdag suporta lalo na sa mga pamilyang may regular na gamutan. Malaki rin ang naitulong ng libreng pagpapagamit ng tents at chairs na napakinabangan ng 1,247 pamilyang Pulilenyo para sa kanilang simpleng pagtitipon at mahahalagang okasyon. May 3 ding institusyon na nabigyan ng tents, kabilang po ang Barangay Inaon Rural Health Unit, Dampol 2nd National High School at Christ Will Be Done Church upang mas magamit sa kanilang mga programa at serbisyo sa komunidad. At syempre, hindi rin natin nakalimutan ang ating mga kababayan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan na kung saan 350 Pulilenyo ang nabigyan natin ng birthday tokens habang 60 naman po ang nakagamit ng ating pavilion na nagsilbing events place para sa kanilang pamilya. Nitong nakaraang Oktubre, sinimulan natin ang programang Pulong-Sulong na naglalayong mas mapalapit ang pamahalaang bayan sa mga barangay sa pamamagitan ng bukas na dialogo at pakikinig sa tunay na kalagayan ng bawat komunidad. Para naman po sa ating mga kabataan, nitong Desyembre, inilunsad ang multimedia trainings para sa mga kabataang Pulilenyo upang mabigyan ang kabataan ng makabagong kaalaman at kasanayan na maaari nilang magamit sa pag-aaral, sa trabaho at sa kanilang hinaharap. Ang lahat ng programang ito ay bunga ng ating sama-samang pagtutulungan, tiwala at malasakit para sa bayan ng Pulilan. Kami sa Pamahalang Bayan ng Pulilan ay naniniwala na ang tunay na serbisyo publiko ay nasusukat hindi lang sa dami ng natulungan, kung hindi sa kung gaano ito naging makabuluhan sa buhay ng bawat isa. At sa pagsisimula ng taong 2026, patuloy kami nangangako ng bukas na tanggapan, tapat na serbisyo, at aksyong may puso at malasakit para sa bawat Pulilenyo. Maraming salamat, mabuhay ang bayan ng Pulilan!